Kailangan namin pera, mga papa. Ang larong Pinoy na Pinoy, nasa Bingo Plus na. Ang bagong Pinoy Drop Ball. Naka-livestream anytime, anywhere. Sa 5 pesos lang, makakalaro ka na, may new player bonus pa. Pwedeng-pwede ka manalo ng limpak-limpak na premyo. Isn't it amazing? Isn't it exciting? Isn't it? Isn't it? Kaya download the app or play through bingoplus.com now. Salamat, Kim Chu. Ito po si Ingo at kasama pa rin natin si Tristan Ting. Yan, Ingo, alam mo maganda 'tong episode natin na 'to, kasi merong matinding kwento galing sa isang letter sender. Sa Talagang Reddit? ramdam na oo, sa Reddit, nag-post siya sa Reddit. So, ramdam na ramdam ko yung bigat nung pinagdadaanan niya. Pero bago natin basahin yung sulat niya, kailangan muna nating magtrabaho. So, gusto ko lang din siyembreng sabihin sa mga papa, alam niyo ba may live streaming bingo na pala dito sa Pilipinas, yung Bingo Plus. So kung bored ka sa araw mo, puwede ka naman mag-Bingo Plus. Malay mo swertehin ka dito dahil na ang narinig ko dito, ang pagkakaalam ko dito, ano lang sa piso puwede kang maglaro ng iba't ibang mga games. So ta's puwede kang manalo. So download mo na yung Bingo Plus app. Tapos siyempre kung kunyari first time mong ida-download yung Bingo Plus app, meron kang matatanggap dito na free registration, tsaka Facebook bonus, plus meron pang payday rebate na up to ₱1,000. Oh, wow. So ano 'no? Wow, wow. Oh, Wow, wow. oo, 'di ba? Grabe. Nag-sign up ka lang may 1,000 ka na. So, nasa Bingo Plus app rin yung paboritong ako natatandaan ko 'to, paboritong laro ko 'to sa perye, eh. Yung Sa drop perya? ball, oo, yung drop ball, yung hinuhulog yung bola. Oo, So, parang meron yan bagong bagong game yan, binanggit yan ng kasama nating si Kimi. So, oo, masayang laruin yan. ang galing. Pero alam ko din na may chance kang makakuha ng jackpot na up to 200 times and up to 200 times. ₱4,317 bonus for new players sa Pinoy Drop Ball and sa Bingo Plus. Para naman sa jackpot prize, may chance ka manalo up to 300 million pesos. Ang 300 million pesos. oo, 300 million pesos. Grabe. At alam mo ba, ang kailangan mo lang gawin ay mag-download ng Bingo Plus sa App Store or Google Play Store. O Kung kaya, mahirap ka sa Google Play Store ka magda-download niyan kasi naka-Android ka, eh. oo, tsaka o kaya sa Huawei. Oo. O kaya puwede din kayo manood ng live streaming sa bingoplus.com. Legit 'tong Bingo Plus, chong. Kasi Padcore affiliate sila. Ibig sabihin nito, secured ang data at mga login nyo. Kaya dito sa Bingo Plus, bingo ang saya, plus ang panalo. Powered by DG Plus, kasama sila sa top Fortune 500 companies sa Southeast Asia. Pero mga papa, tandaan natin, pang 21 and above lang 'to, Keep it fun, game responsibly, and visit pagcor.ph/regulatory or email niyo sila sa keepitfun@pagcor.ph. Okay, tapos na tayo magtrabaho. Okay. So, eto nga, sa nabanggit ko nga kanina 'di ba, meron tayong letter sender. Well, kind of letter sender kasi pinost niya 'to sa Reddit, eh. Simulan Parang ko for ng it. basahin Oo. ano 'no. Sige, sige. So, Na pero 'to sa mga nakikinig, kung kayo rin gusto niyo itago yung ano ninyo, yung identity ninyo, puwede kayong mag-post sa Reddit sa subreddit page ng Tatayhood, r/Tatayhood Podcast. So, lagi namin binabasa yan, tsaka lagi kaming sumasagot diyan. May mga iba sinasabi hindi daw kami sumasagot, eh. Yung nagsabi nga sa'kin na hindi daw tayo sumasagot, sinagot ko ng sinagot, eh. So, siya naman hindi sumasagot siya naman hindi nakasagot 'no? siya na hindi na nakasagot sa sobrang dami kong sagot sa kanya. So yun. So ito, yung letter sender natin ang pangalan si Clog Nose. Barado yung ilong niya. So ang ang sinabi niya, how to start again.
after a failed marriage. Hello Tatayhood. I'm a fan ng podcast ninyo. Kahit nung galing pa si Sir Ingo sa dati niyang podcast at kahit nung active pa sa 30-40 si Sir Tristan, na simula nung nag-umpisa ang 30-40 ay nakikinig na ako sa kanila. Gusto ko ang combination yung dalawa sa Tatayhood Podcast. Napaka-genuine niyo at ang mga at may mga opinion ako na talagang nagugulat ako kung paano niyo hinuhugot. Ang wisdom na yon. Teka, Glagnus, lagyan mo kasi ng mga comma, Tamang punctuation. o tamang punctuation marks para madaling basahin. Ulitin ko, napaka-genuine ninyo at may mga opinyon ako na talagang nagugulat ako kung papaano niyo hinuhugot ang wisdom na yon at lalo na kay Sir Tristan. Wow! At favorite ko ang walang preno na bunganga ni Sir Ingo. Akala ko Okay, favorite mo tol. yung wisdom ni Tristan eh. Pero anyway. Kasi nga matanda na tayo, kaya ginandahan lang niya yung sabi niya dun. Oh, anyway, salamat sa pambobola mo, Clugnose. Um, sa inyo ko napili lumapit dahil naniniwala ako sa kakayahan ninyo at sa experience ninyo about this matter. Itago niyo na lang ako sa pangalang Thomas Carapaz. Oh, Thomas na lang pala, hindi pala Clugnose. Si Tomas. Thomas Carapaz. 35 years old, isang full-time visual artist, exhibiting painter, married pero walang anak. Ang asawa ko ay same na taon sa akin and she is a nurse. 10 years kaming magjowa and nag-decide kaming magpakasal noong 2017. 8 years na kaming kasal. Bata pa pala 'to, 35. Okay, nag-umpisa kami na magjowa since college days pa. Lahat Ah, ng matagal. adventure go. Matagal na pala sila magjowa kasi since Oo, matagal college silang pa. magjowa. Parang kayo pala Toingo, matagal magjowa, 'di ba? College pa Oo. ba kayo nung Ay hindi, nagjowa hindi. kayo? Nung after basta after Okey, college. okey, teka. Okey, nag-umpisa kaming na magjowa since college days pa. Lahat ng adventures naranasan na namin. Lahat ng trip nagawa na yata namin. More than lovers, best friend din namin ang isa't isa. Nasubok na rin kami ng panahon. Sa hirap na walang sa hirap Walang-wala. na walang-wala pareho at sa ginhawa na na-e-enjoy lahat ng bagay. Best friend mo lang pala ako, para kang si Jolina and Marvin, So, okey. Napasok rin kami sa LDR at hindi kami natinag sa sitwasyon na yun. Okey, good job. Until noong nag-exit siya at umuwi noong 2022. Wala kaming sariling bahay pero both of our families ay may malaking space para tirhan namin and never naging problema yun. Ang naging setup namin ay parang dalawang bahay ang inuuwian na walang problema doon. Pero nung pag-uwi niya nung 2022, parang may nagbago. Nawala ang romance sa isa't isa and hindi na naging appealing ang sex sa amin. Nawala yung libog. Okey. Alam mo nung Okey. binasa ko 'to, feeling ko tumaba isa sa kanila. Puwede 'no, puwedeng tumaba Oo. yung oo, nawala sila ng libido 'no, or anyway. So ayan, nawala ang appeal, Oh, naging appeal ayan, at hindi na naging appealing ang sex sa amin. Pero nag-doubt ako sa sarili ko na nasa akin ang problema. Oh, so ibig sabihin hindi siya yung tumaba. At ang sabi niya, mukhang siya rin may sorry, sorry, kasi medyo ano lang 'to, real score tayo dito, wala 'tong script, eh. So, ano lang ako napapa-side comment ako. Okey, ito. At at ang sabi niya mukhang siya rin may problema. so siya yung Okey, tumaba. so sabi niya, nag-doubt ako sa sarili ko na nasa akin ang problema at ang sabi niya, mukhang siya rin may problema. Okey, so So inisip nila para silang tumaba. siguro ewan,
Wala sa'king problema kasi hindi naman ako yung matakaw. Tapos si babae sabi niya, sa'kin yung problema matakaw ako, eh." Gago. Pero anyway, pero napagpatuloy namin yung relationship. Lahat normal, may date kami lagi, pareho kami ng trip, gaming yung trip nila. At nag-uusap din kami ng mga deep na mga bagay na na-e-enjoy namin. Pareho kaming open-minded and last 2023 nag-ask siya kung okey ba sa'kin ang open marriage. Parang Sana red meron flag. tayong Sana meron tayo ditong parang stinger 'no, nung sinabing open marriage, dung 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 dung. Pero ano, para sa'kin red flag yung ano, yung si girl yung nag-ask kung puwedeng open marriage. Oo nga, tapos Parang ano na yan, nawalan na sila ng appeal sa sex pero gusto mo open marriage. open Anyway, marriage. mamaya magbibigay pa tayo ng mga opinyon natin dito. Maganda 'to Sige. aanuhin natin 'to, basahin natin 'to para pati yung mga ano, yung mga nakikinig medyo manggigil din. Kasi Oo. hindi ako natulog dito, eh, nung pagkabasa ko nito. May Hmm. nag-tag sa'kin, eh. Sumagot daw tayo, hindi daw kasi tayo sumasagot. So, Oo. so yun nga, so sabi nga ni girl, mag-open marriage. Tapos sabi niya, "Well, pumayag ako as long as may consent kami sa isa't isa." We tried to engage sa gano'ng lifestyle, pero hindi umubra. Hindi ko rin kasi trip talaga dahil di ko nai-imagine sarili ko na makipaglaro sa iba. And sa part niya, wala ding nangyari dahil busy sa work niya and pareho kaming introvert. Hindi mo lang alam. Well, ako yung demonyo na bumubulong sa'yo, Tomas. Baka hindi mo lang alam na meron pa. Anyway, Baka yun lang sinabi niya 'no? oo, eh, natin tapos ito, and dumating ang last quarter of 2024. Naramdaman ko na may detachment siya, pero super supportive pa rin siya sa ginagawa ko. Naghiwalay na kami ng tirahan last year. Nasa parents niya siya at gano'n din sa akin. Ang main reason is tumatanda na parents namin at pareho kaming panganay. Naging maayos naman dahil every other week pumupunta kami sa kanila and vice versa. Dumating yung time this year na matumal na siya makipag-usap sa akin. But still, I make efforts na i-communicate sa kanya lahat pati napapansin ko na pagbabago. Hindi siya nagre-react at dumating na lang yung time na nagkaroon siya ng courage na i-message ako na hindi na daw niya kaya ituloy ang marriage namin at nakikita na lang daw niya ako as a long time friend, Hmm, sakit, at hindi na daw niya na-friendzone. nakikita na maggo-grow siya while nasa relationship namin. Ouch. Um, sa part ko naiintindihan ko 'yun. Alam ko na kahit asawa ko siya ay di siya totally na pag-aari ko. I wanna see her grow. So tinanggap ko na nga lang. Nagkausap kami ng maayos about it. She said na hindi daw goodbye yung pag-uusap kung hindi settlement. Maganda ang pag-uusap namin. Nagpasalamat kami sa isa't isa sa love na pinagsaluhan and still inaabangan pa rin daw niya ang progress ko sa career path ko. Nagbigay din siya ng advice para ma-improve ko pa ang sarili ko, lalo na sa career ko. Gano'n din ako sa kanya. Very peaceful na pag-uusap namin and very thankful siya na di niya akalain na magiging maayos ang pag-uusap namin. Ayaw niya totally maputol ang connection namin kasi naniniwala siya na forever na part pa din daw ako ng buhay niya. Medyo hindi ako medyo speechless ako dun sa statement na yun, pero anyway. So, ang tanong ko mga papa, since pumayag ako na tapusin na rin lahat at bigyan na siya ng kalayaan, hihingi sana ako ng mga payo how to start again life sa loob ng 18 na taon. Teka, ulitin nga natin, 'tong si Tomas hindi naglalagay ng tamang punctuation, eh. Hihingi sana ako ng payo how to start again, how to start a new life after
18 years na araw-araw siyang part ng buhay ko. Sa totoo lang, parang hindi pa rin totoo ang lahat para sa akin. Parang joke lang ang lahat ng nangyayari. Paano ko uumpisahan ang acceptance ng sitwasyon? Kahit maganda ang pag-uusap namin, sobrang naapektuhan ako at maya't maya umiiyak dahil sa nangyari. Habang lumilipas ang araw, parang pahirap ng pahirap. Gusto ko tignan ang bright side pero mukhang bulag ako sa kadiliman. Sana mapansin niyo ito mga papa at maghihintay ako ng opinyon or payo ninyo. Maraming salamat mga papa. Love, Tomas Carapas. And eto pa, may PS pa siya. By the way, nagka-message kami dati ni Sir Tristan sa IG way back 2023 yata. Hinalungay mo I-message ba mo ako yung ulit, Tomas, kasi hindi ko matandaan kung ano yung username mo. Kasi lahat ng mga nagme-message sa'kin sinasagot ko naman. Pero nakakalimutan ko minsan yung 'pag matagal na, nakalimutan ko. pero alam mo bago tayo mag-react diyan, magtrabaho muna tayo. Okey, Okay, si kailangan talaga Kimi. namin labas si Kimi. Ang larong Pinoy na Pinoy, nasa Bingo Plus na. Ang bagong Pinoy Drop Ball. Naka-livestream anytime, anywhere. Sa 5 pesos lang, makakalaro ka na, may new player bonus pa. Pwedeng-pwede ka manalo ng limpak-limpak na premyo. Isn't it amazing? Isn't it exciting? Isn't it? Isn't it? Kaya download the app or play through bingoplus.com now. Salamat, Kimi. Salamat, Kimi. Thank you, Kimi. So, papaano ba 'to? Um, siguro, Reactions? mauna ka na. Initial reactions natin dito sa sulat Hmm. ni Tomas. Ako ano, putting aside yung ano, yung 18 years nila magkasama as magjowa, kasama yung asawa. Siyempre mahirap 'yan kasi yung schedule niyo tsaka yung routine niyo umikot na sa isa't isa, eh. Almost 2 decades na you guys are doing stuff Ay, together. okey, Okey, sorry. well, yun din kasama din yun. Kaso isa sa inyo tumaba, ewan ko lang kung sino sa inyo, Pero ayun nga, siguro ang pinakamalaking adjustment talaga diyan is yung oras. Makikita niyo na luluwag yung sa'yo Tomas, luluwag yung oras mo. So kailangan mong maghanap ng hobby. Tapos siyempre, kailangan mong sort of mag-cope dun sa mga nang kaganapan, sa mga nangyari. Kaya meron akong isa-suggest sa'yo. Yan, nasa script pa ba yun? Ayan. Wala, ewan ko, wala, ewan ko sa'yo, Hindi, wala joke naman lang. tayong script, eh. Hindi, may Ikaw ang isa-suggest ako ano. sa inyo. Meron kang tatlong puwedeng puntahan. Dito ano, hindi ano 'to, Nakita ko PG 'to, 'to. sinagot mo 'to sa ano, eh, Oo, sinagot mo 'to sa Reddit, eh, para sa mga oo. nakikinig. Sige, oo. So, yung isa, puwede kang mag-enroll sa culinary class. Ito yung mga ano, yung mga tig 50,000 o 100,000 pataas yata. Yung mga Maya na cooking class. Yung mga pang cruise liner na cooking class. Yun, maganda yan. Kasi yung mga tao na nag-e-enroll dun ay yung mga tipong ano, um, pinilit ng mga magulang na pumasok sa isang kurso na hindi nila gusto, tapos nag-drop sila, tapos pinursue na lang yung passion nila. So malamang makakakuha ka din ng ano, ng ba- bata na baka maka-interest sa'yo or maka-interesan mo. Makakuha Tapos, ng oh, pero tapos Ingo, pwede ka, nakita ko dito, nakita ko ano dito yan? sa sorry, kinat kita. Pero nakita ko Sige. dito, ang sabi mo kasi, kumuha ka ng culinary classes, 'wag yung mga chipanga. Kasi siyempre, kukuha ka Totoo ng naman. Chipanga, kukuha ka ng murang culinary Hmm. classes. Tapos siyempre ang makukuha mo dun mga nget pa, gano'n. O kaya mga baka mamaya kumuha ka ng TESDA, kung paano gumawa ng tocino. Oh, paano 'yan? Ano i-expect mo, 'di ba?
Pero ako tapos ka na ba sa ano mo? Hindi siguro yung pangalawa yung mag-master siyempre, yun, dahil mas bata, yun, basta ang aim mo kasi 35 ka na, eh, ang aim mo ngayon is mas bata. Huwag ka ng kumuha ng kasing edad mo o mas matanda. Kasi kapag mas bata, mas maging confident ka, mas makakapili ka kasi ikaw yung maghuhubog sa kanila, yan. Oh, ikaw na Tristan. Ako siguro sa'kin una sa lahat ano, Tomas, thank you sa tiwala mo sa'min. Tsaka ako kasi habang binabasa ko yung ano, habang binabasa ko 'tong post mo na 'to sa Reddit, ano, eh, ano, eh, medyo, Nahihirapan ako nabigatan ako. basahin dahil walang punctuation. Hindi, nabigatan ako sa nangyayari kasi ang bigat nung pinagdaanan niya, eh, 18 years 'yun. So, Hmm, parang, mm. kaya nga sinagot ko kaagad 'to, eh, kinakausap pa nga ako ng anak ko. Sabi ko sa anak ko, "Wait, shut up. I'm responding to someone." Kasi medyo nadala ako dun sa ano niya, sa kuwento niya. Kalahati ng Pero buhay niya 'no? kalahati Almost. ng buhay niya. Oo nga 'no, halos. So, ako kasi alam gets ko 'yun, eh, na masakit 'yan. Um, Nangyari rin 'yan sa'kin before. Meron kasi akong girlfriend from high school hanggang nagtatrabaho. Akala ko So, sa fourth ex-wife year mo. hindi, Okey. hindi. 4th year high school ako, may girlfriend ako nun. Hmm, Pero kakilala ko na yung babae na yun from first year high school kami. Best hmm, friends nun. Tapos naging mag-jowa kami ng 4th year ako, hanggang nagwo-work kami. Tapos bigla okey. siyang nakikiwalay sa'kin. Kaya alam ko yung ano, eh, yung pakiramdam ni Tomas na parang gumuho yung mundo mo kasi parang yun lang yung nakagisnan mong buhay, eh, na Oo. araw-araw kasama mo, yun yung parang hindi mo alam mag-function without her. Pero Oo, tama, tama. ano, eh, parang hindi siya hindi siya biro na Oo. yung pinagdadaanan mo. Alam mo ginagago ka namin, Tomas, na sinabi na baka may tumaba, baka may ganito. Pero ina-acknowledge naman namin na ano, na masakit and, Hmm, siguro ang masasabi ko lang dito siguro yung pinakauna mong gawin yung step 1 mo dito. Alam ko sinabi mo tina-try mong acceptance ganyan. Siguro baka dapat talagang tanggapin mo kahit masakit. Ang ibibigay ko sa'yo yung analogy dito dahil ako is mahilig akong mag-analogy. Para yang ingrown, Tomas. Kasi yung ingrown ano, eh, 'di ba yun yung kuko na hindi nabubunot sa ano mo, sa hinlalaki mo sa paa, sa daliri mo sa paa. So, nandiyan lang siya, hangga't hindi mo siya binubunot, nandiyan lang siya, tsaka masakit, tapos nagnanana siya. Pero 'pag puwede mong gawin, puputulin mo lang ng konti yung kuko, gagaling siya ng konti, pero nandun pa rin yung ingrown. Kasi ayaw mo siyang bunutin, gagawin mo lang, kasi sobrang sakit 'pag binunot ko, eh, or 'pag pinoopera ko sobrang sakit bubunutin yung kuko ko. So, gugupitan ko lang, pero hindi ka dumadating dun sa root cause nung problema. So, ang dapat mong gawin diyan, bunutin mo ng buo. Oo, sobrang sakit yun. 'Pag tinanggap mo sa sarili mo na, "Hindi, kailangan kong bunutin 'tong nakabaon na kuko na 'to." Pagbunot niyan, sobrang sakit niyan. Pero pagkabunot mo niyan, sigurado ako 101% mag-uumpisa kang mag-heal. Same lang 'yan sa nararamdaman mo. Kailangan mo lang tanggapin na kailangan mo na talagang mag-ano, eh, kailangan mong mag-move on and kailangan mong tanggapin yung sitwasyon. Um, So, tanggapin ibig sabihin acceptance tsaka moving forward? tama So yun, acceptance and moving forward. Tama, ang galing, in-English mo so pa so talaga, Ingo. so yan yung describe mo na yung relationship nila is symbolically isang malaking ingrown. Ingrown, oo, puwede nating ibahin. Sasabihin ko puwede kong sabihin na parang ano yan, parang sugat yan. Akala ko Kahit sabihin mong malinis yung hiwa, masakit pa rin. ka. So, kailangan mo pa ring ano yun, eh, kailangan mo pa ring i-acknowledge na talagang masakit siya. Kasi Hmm,
Sino ba paano ba naman yung 18 years, talagang masakit yun. Kailangan mo Oo. i-acknowledge din sa sarili mo and tanggapin mo sa sarili mo na, masakit 'tong nangyayari na 'to and alam mo naman tanggap mo naman ni Tomas yan, eh, umiiyak nga siya araw-araw, eh. And Mm, hayaan mo lang na maramdaman mo yung lungkot, kasi lalo ng 'pag bina-bottle up mo yan eto tingin ko si Ingo mas makakapagkuwento dito yung mga tungkol sa lungkot. mga nagba-bottle up ng mga lungkot at ng Oo. frustration. At saka oo, ano yun, tawag dun, sabi nga ng therapist ko na it's normal to be sad. So, kung malungkot ka, sige hayaan mo lang mag-grief ka, malungkot ka. Pero siyempre, hindi naman puwedeng forever na gano'n ka. Siyempre kailangan mo din magplano kung papaano mag-move forward. Pero kung nahihirapan ka pa rin mag-move on at hindi mo parang yun lagi yung naiisip mo, hindi ka na functional, doon ka na mag-seek ng professional help. At definitely, wag ka ano, definitely, na-acknowledge din namin na ano, yung yung nangyari sa'yo, siyempre yun, mabigat nga yan. Um, pero talagang ang kailangan mo talaga is ma-accept mo yung nangyari at yun, plan ahead, plan how to move forward para ayun, para ano, Totoong maging acceptance hopefully siguro. maka-recover ka na. Oo. Oh, tsaka ang importante dito ano, Tomas, ano aware ka. Tsaka tama Hmm, si Iko, yung acceptance. Yung acceptance, it doesn't mean na hindi ka na masasaktan, eh. Ang ibig sabihin lang niyan, naiintindihan mo na wala kang kontrol sa desisyon ni ano, ni girlie, oo, ni ex, ni wife or oo, ni kung ano man yung tawagan niyo. nung misis mo. Di ko na alam kung Sige. saan pero eto very cliche yung sasabihin ko, pero alam mo yun, wala ka ngang kontrol sa desisyon niya, pero meron kang kontrol sa magiging response mo. Yun yung lagi Hmm, mong tatandaan. Very cliche, pero very true yun, na oo, ano, yun lang, hindi i-acknowledge mo lang na talagang masakit siya, eh, wala ka namang magagawa, eh, talagang gano'n, eh, reality yan ng buhay. oo. So, Tsaka ano, tawag dun, buti nasabi mo yan. Kasi kanina nung nagsasalita ako, muntik ko ng ma-skip yung mga dapat nating mapag-usapan kung papaano mag-move on or mag-start over. So, dito ko na pala dapat sinasabi yung kung papaano mag-start over. tsaka alam mo Tomas, pinag-researchan talaga namin 'to kung ano yung magandang maipayo Mm, sa'yo, ah. Well, oo. off sa experience namin nag-meeting pa kami ni Ingo dito, paano Oo, bang mga gagawin natin dito, 'di ko para at ginagawa least yun may sa ano, sense. Hindi lang namin oo. sasabihin na may isang tumaba sa inyo. Kaya yun, Pero ayun, isang step din para or isang practical step din para mag-start over is, yun nga, hayaan mong makiramay ka muna sa nawalang relasyon niyo, especially 18 years 'yan. pero Ingo ganyan So, ba yung ginawa mo? Nag-grieve ka ba nung ano, nung naghiwalay kayo? well, kadalasan sinasabi kong hindi kasi in my head meron akong ano, eh, picture kung papaano mag-grief sa isang relationship, eh. Um So, siguro masasabi kong hindi yung typical na pag-grief ko sa isang relationship. Kasi siyempre, similar din kay Thomas na matagal din kami nagjowa nung ex-wife ko ta's kinasal. 'Pag may mga places na, napupuntahan ko, especially sa Makati, kung saan kami madalas ng ex-wife ko, siyempre naalala ko siya na, dito kami nag-aano. Ta's Yun lang. umiiyak ka na? Nag-aano, kumakain, doon kami Ah, kumakain, dito kami nagsisine, pupunta akala kami dito kasi sa ano yung way ng paggi-grieve mo yung pagluluto sa gasolito mo, eh. ay hindi, hindi. Matino naman yung ano, yung gas range namin. Maganda nga yung gas range namin, eh. Nami-miss ko yung gas Nadala range niya. namin. Hindi, pero tama Nadagdagan. yung sinabi mo, yung kailangan mo yung 'wag niyang itago yung lungkot niya.
Kung kailangan niyang umiyak, umiyak ka. Pero yun naman Hmm, ginagawa naman niya, eh, mukhang yun naman yung ginagawa niya. Tsaka siguro maganda, kagaya ng ginawa mo ngayon, sinulat mo lahat yung nararamdaman mo. Ramdam na hmm. ramdam namin 'to. At least naibuhos mo dun yung medyo nailabas mo siya ng konti and masaya kami na ano, na may tiwala ka na ilapit sa'min 'to kahit minsan puro lang kami kalokohan talaga nito ni Ingo. So, Oo, tsaka ano, tawag dun, isang compliment sa amin na na para sa'yo na isang compliment sa amin na mag-open up ka ng mga personal stuff, 'yun, in oo, general. oo, tama. Tsaka eto siguro yung susunod, isa pang masa-suggest ko sa'yo, kasi nga 18 years kayo na araw-araw magkasama. Tapos ngayon, mag-isa ka na lang. Ako alam ko yung pakiramdam niyan dahil yun ako dati kasi 8 years nga lang yun, eh. Hmm, Pero parang hirap na hirap akong mag-cope, eh. Kasi nga araw-araw mong kasama. Sa'kin oo. ang ginawa ko dati ano, eh, yung parang gumawa ako ng hobby. Naggawa ako ng panibago kong routine. Hmm, So, dati ginawa ko nag-gym ako, palagi na ako naggi-gym dati. Tapos pero gumanda yung in fairness gumanda yung katawan ko dati nung oo, kita ko naggi-gym nga ako. picture mo, eh, 'pag ano, So, titignan ko yung mga necro post mo, gano'n. oo, 'di ba, necropause. So, nag-ano ako, parang binuhos ko yung oras ko para mag-gym, hindi para mapansin niya ako ulit. It's Hmm, more on para mas mahalin ko yung sarili ko hmm. Oo nga, na 'di ba? So, oo. Tama naman kasi madami kang ano, eh, magkakaroon ka ng madaming time para sa sarili mo. Yung mm, mga bagay, yung mga kasi hindi mo na siya kasama, eh. So, not necessarily kailangan mo siyang gawin kung pero ayun, since hindi na kayo magkasama, meron kang free time. Tsaka oo. ito, dahil may free time ka, puwede kang ano, you can reconnect with yourself. Gawin niyo yung ginawa ni Bea Padilla sa isang indie movie na pumunta sila sa Sino si Sagada. Bea Padilla? Bella, Bella. sorry, Bella Padilla na pagsama ko si Bea ano, Alonso. Alonso tsaka si Bella Padilla, 'yun. Puwede naman kayo punta sa Sagada tapos biglang sumigaw na lang sa Sea of Clouds, sasabihin niyo, "Ayaw ko na," kaya magmura ka na, "Putang ina," 'yun. Putang ina mo ba? Wal Oo, eh, yung mga gano'n. So 'yun, tas yun puwede nga ka mag-travel, kaya sige puwede go, kang Ingo. puwede kang mag-travel, try new stuff na hindi niyo Oo, na actually ano. travel maganda yan. Ito tulad ngayon 'no, 'di ba yung sabi ko nga sa'yo Hmm, 'di ba nakabakasyon yung misis ko ngayon. oo. Free time, Oo, free makapag-record tayo time. ng podcast, walang mag-uutos sa'kin. Ako yung boss ngayon dito. Pero So, napakain mo na ba puwedeng mga anak mo? napakain ko na. Okey, So, sige. ako yung alila dito ngayon. So, pero 'di ba parang i i isipin mo um lahat ng mga challenges na dumadating sa buhay natin, lagi mong isipin ano yan, opportunity yan para sa sarili mo. Hmm, oo, And totoo 'yan. parang ito, opportunity isipin mo half of your life lagi kang may kasama. Siguro ngayon baka maganda naman sana baka nangyayari 'to dahil ang reason dito is baka dapat bigyan mo ng oras yung sarili mo. Kailangan mo talagang mag-reconnect sa sarili mo. Tapos siguro itong isa pa, susunod ko dito, um siguro maganda, palibutan mo yung sarili mo ng ano, mas maayos na support system. Meron kang mga kaibigan o yung mga barkada mo na mapapagkatiwalaan mo na yung 'wag ka lang mahihiyang humingi ng suporta. Tsaka Hmm, yung yung pagiging malungkot, hindi naman yan dapat na dinadala mo lang mag-isa, eh. Kagaya nga ito siyempre isisingit ko na naman yung sarili ko. Nung first marriage ko, first failed marriage ko. Ang nangyari naman dun may magkakaroon ba ng second failed marriage? hindi, wala. Hindi, yung Okey. failed marriage ko, Oo. dinala ko ang nangyari dun, um,
ang ginawa kong support system dun yung nanay ko. Hmm, Hindi na ako nahihiyang magpakita na sobrang lungkot ko, na sobrang kumbaga parang medyo sinalo niya yung ibang kalungkutan ko, hmm, na parang yung burden, tinulungan niya akong buhatin yung burden ng kalungkutan na yun. So, yun. Tingin ko 'tong isa sa nilista natin dito, dapat ito para talaga sa'yo ito. Ikaw dapat ang magsabi nito kasi ikaw ang may alam nito, eh. oo nga, eh. Ito yung pinakapaborito ko. Yung lastly, ayun nga, kung hindi mo na talaga kaya, lagi ka na malungkot, hindi ka na functional, baka naman puwede kang ano, pumunta sa magpa-counsel or maghanap ng professional help. Hindi naman porket nagpapa-psychiatrist ka, eh, crazy ka na. Kumbaga, Oo. baka lumuwag lang ng konti yung tornilyo mo or something. Pero at least basta wag mo ako inaano ko lang lightly yun, pero ang tawag ko nga sa mga gamot ko crazy meds, eh. Pero ang importante dun ay maging functional ka, nagko-contribute ka sa society, naaalagaan mo yung sarili mo, yung mga tao around you is hindi ka toxic. So, yun yung kagandahan dun. Not necessarily naman bibigyan ka agad ng gamot, eh. Puwede ka naman either mag-talk therapy, i-vent out mo yung mga bagay-bagay, or maggamot ka or combination of both. Pero 'wag mong gagawin is mag-air out ka ng dirty laundry sa Facebook o sa social media kasi lalabas ka na toxic ka dun, eh. At siyempre Oo. 'wag Tama. yun ano, mga bagay na yan is keep it to yourself. I mean, keep it to yourself or within your circle. Sa amin din puwede mo ka din lumapit kasi anonymous naman yun. Hmm. Pero kung gusto mo talaga ng talagang help or something, ayun na talagang makakatulong sa'yo sa pagiging functional, seek therapy or seek professional help. Yun. Pero ito, dadalhin ko naman 'to ngayon siguro sa ano, on the bright side naman sa lahat ng mga nangyayari. Kagaya ng sinabi ko, eh, lahat ng mga challenges laging may opportunity-ing kaakibat yan, eh. Ito nga Tomas, ngayon sabi mo nga kanina 'di ba, nabubulag ka ba sabi mo nabubulag ako sa madilim kong paligid or parang to that hindi ko masasabing verbatim kasi ang haba ng sulat mo hindi ko na makita. Pero may sinabi ka na parang bulag ka sa kadiliman, parang gano'n. Hmm, 'Di ba sabi mo madilim yung paligid, bla, 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 ganyan. Pero tandaan mo, yung dilim hindi naman yan permanent na nangyayari. oo. Mahirap talaga siyang tanggapin. Pero sa bawat kumbaga everyday na lumilipas, unti-unti naman yan lumilinaw lahat, eh. Malay mo talagang meant talaga siyang mangyari. Wow. Naalala ko tuloy yung kanta ng South Border, Ano yun? yung kantang Rainbow. There's a rainbow after the rain. Oo, tama, yan. There's a rainbow always Sayang after sana the puwede tayong mag-stinger dito, rain. pinatugtog Oo na nga, eh. natin yun 'no, parang radyo. Tsaka ano din, tawag dun, in case na iniisip mo na failed relationship, isipin mo na kumbaga ang pakonsuelo mo na lang ay nagkaroon ka ng 18 solid years ng pagmamahal at constant companion na in memory, hindi rin na mawawala sa'yo yun, eh. Kumbaga ingrained na yun sa'yo. Pero hindi rin ibig sabihin nun na mag magso-solve ka na lang dun sa memory na yun. Siyempre, isa siyang part ng life mo, isa siyang chapter ng life mo. So, puwede ka namang gumawa ng panibagong chapter sa buhay mo. Tignan mo si Ingo, ganyan yung ginawa. Yan yung sinasabi rin ni Ingo sa sarili niya, hindi ito failed marriage. At least nagkaroon ako ng ano, ilang years kayo Ingo? Um, 2000
kaya 16 23 years. ako, eh. Hindi, 23 ako. Oo nga 'no, parang 18, 19 years Oh, yata, mga 19 oh, years. 'di ba? Oh, Galing, parang ah. kita mo si Ingo, pagkahiwalay niya kausap ko pa sila nung nakausap ko pa siya nung naghiwalay. Mm. Pagkatapos nun, parang siguro ewan ko kung ikaw kung yan yung naisip mo, na parang medyo naging positive ka lang din siguro. Kasi hindi ko naman nakikita yung ano sa'yo, yung lungkot or yung, Hmm. um, parang hindi ka affected. Naisip ko, naku parang gago si Ingo hindi man lang affected. Affected ako nun, wala akong gamit sa bahay, eh. Sabagay, oo, affected ka nga pero wala kang gamit. Pero yun, pero yun nga, tsaka kung may mga araw na sobrang bigat, siyempre ano, 'pag inisip mo, eto babalik na naman ako sa pagiging ano, cliche ko. Hmm. Kung may mga araw na sobrang bigat, tandaan mo rin siyempre na yung mga kailangan mong ayusin, hindi mo kayang ayusin yan ng isang araw. Hindi naman puwedeng, malungkot ka ngayon, kailangan bukas masaya ka na. Si God nga, 7 days ginawa yung earth, ikaw pa ba? Ano, Oo. 'di ba? Si Jesus nga Inabot ng 3 tatlong araw, 'di araw ba, bago mabuhay. bago nabuhay, Ikaw pa ikaw kaya pa ba? tao So, lang? parang one day at a time. Take one day at a time. Take your time as much as you take as much as time as you can. Baby steps lang. Tapos magugulat ka na lang. Oh, parang masaya na ako, Parang Mm. gano'n na lang or minsan baka puwede ring mangyari na, oh, parang sanay na yata ako dun sa sakit, Parang sugat lang 'yan na puwede mo rin kasi sabihin na para siyang sugat na hindi gumagaling, pero Hmm. you're just used to the pain, Oo. parang gano'n. Ako 'yan yung naging parang, analogy ko 'yan nung namatay yung nanay ko, na hindi siya nawawala, masakit siya and kung gaano siyang kasakit nung namatay siya, gano'n pa rin siyang kasakit hanggang ngayon. Sanay na lang ako na nararamdaman yung sakit na yun. Nandun lang siya lagi, pero magiging maayos ka. So ako, ano 'yan, sureball naman ako niyan, lalo na 'pag tinanggap mo lahat yang nangyari. Hindi ano 'yan, kumbaga hindi ka magiging malungkot lang palagi, iyon. Mm. So, siguro ano bang maganda? Closing message siguro para sa mga listeners tsaka kay Thomas. Oo, siguro sa mga listeners kung 'yan nga, kagaya nung sinabi ko nung umpisa nitong episode na 'to, um, kung meron din kayong gustong i-share or meron kayong gustong pag-usapan din namin dito, 'yan lang r/reddit, r/reddit, r/tatayud podcast sa Reddit. Oo. Pero eto mga papa, yung pinagdaanan ni Tomas, alam ko tumatawa-tawa kami ni Ingo, ginagago ko si Ingo kung ano-ano sinasabi namin. Pero yung pinagdadaanan ni Tomas hindi yan madali. Tsaka alam naman namin na ano, lahat lahat tayo, lahat kayo na mga nakikinig or hindi naman lahat, may mga ibang mga nakikinig dito na may kanya-kanyang mga challenges sa mga relationship. Pero yun nga, tatandaan dapat lagi natin na sa lahat ng eto Tomas, eto specifically para sa'yo 'to. Sa lahat ng mga ending, laging may kadugtong niyan na bagong simula. Hmm. Tama. At saka ano, sa mga listeners, at saka kay Thomas, dahil nga sinasabi nga namin yung mga social media namin sa Facebook, facebook.com/tatayhoodpodcast, ganoon din sa Instagram. Tapos siyempre, yung nga, sinabi nga ni Tristan sa Reddit, yung reddit.com/r/tatayhoodpodcast, na andito lang kami para makinig. Kasi anonymous naman yun sa ano sa Reddit eh. Pero kung ayaw niyo ng anonymous, message niyo kami directly sa Facebook. Tapos Oo, kung kaya gusto Sa Instagram ko. Ano bang Instagram mo ulit, Ingo? Ingomar83. Oo, tapos ako si napakadali, Tristan Ting sa Instagram. Puwede niyo kaming i-message or i-follow or i-message niyo kami sa @tatayhood podcast. Follow niyo kami sa TikTok tsaka sa Instagram.
Oo, kaya ayun, handa naman kami makinig at magbigay ng payo kung kailangan. Tandaan niyo itong episode na 'to is powered by Bingo Plus. Bingo sa saya. Last sa panalo. Um, Happy Chinese New Year or belated Happy Chinese New Year. Salamat mga papa. Kailangan Salamat namin ng mga pera. papa.